tawag. May mga betting station na ng online sabong na yan. Nagkaroon ng sa Region 5, siyempre, nanghingi ng tulong si Atong Ang, expansion ng negosyo. Nag-isip nga ngayon ako na paano ko ba makilala to? Para makilala itong si Atong Ang na to, at nakita ko napakagandang hanap buhay. Okay. First time ko lang siya nakilala. Mga 2022, Sa Bicol pa kayo? Opo. Po kayo? Nag-meet kami. Una, para magpasalamat sa kanya dahil puti niyang tao, tinulungan niya yung region ko. Naisip ko na bigyan ng negosyo rin yung mga anak ko. Nabigyan niya ako ng kaya nagkaroon ako ng 2 betting station sa General Santos City. Betting station ng sabong. Online sabong. Sa ating pinpinsip na siya ang nagpalakas loob para ako lumantad ang mga demonyo katulad ni Mr. Atungang. May mga tao na siyang pinapasundan ako. Ito lang masasabi ko sa iyo, Mr. Atungang. Hindi mo ako kayang bayaran ng pira mo ang mga taong umaasa sa akin para sa hustisya nila. Hanggang sa huli, hanggat hindi ako nila mapapatay, lalaban tayo. Nagulat na naman ang mga tao sa bagong pasabog ni alias Totoy, kung saan diretsahan niyang hinamon si dating General Estomo pati si Atong Ang. Ang tapang talaga, at sinabi pa niyang hindi siya uurong kahit pa humantong sa lie detector test para lang malaman kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Pero ayon kay Gen Estomo, hindi dapat paniwalaan si Totoy. Sabi niya, isa siyang dating opisyal na umabot pa sa pagiging 3-star general, at hindi raw basta-basta ang ganon. Dati pa nga raw siyang contender para maging chief PNP, kaya hindi raw niya matanggap na basta na lang siya siraan ni Totoy sa mga interview. At kung napapansin nyo, halos lahat daw ng interviews ni Totoy parang nagtatanggol siya kay Atong Ang, hindi nga raw niya to kilala. Pero kung totoo ngang hindi sila magkakilala, bakit tila ang lakas ng loob niyang magsalita laban sa mga may matataas na pangalan? Bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Dagdag pa ni Estomo, noong panahon daw ng issue sa nawawalang mga sabonghero, naka-assign siya bilang regional director ng Bicol. Ang layo raw nun sa Calabarzon kung saan lumabas ang pangalan niya sa mga paratang ni Totoy. Kaya ang punto niya, paanong masasangkot siya kung wala naman siya sa lugar nung nangyari lahat? Isa pa raw, noong ginawa siyang NCRPO chief, hawak na ng CIDG ang kaso kaya hindi na raw siya nakialam. May mga investigasyon na at iniimbestigahan din ng Senado, kaya hindi raw siya dapat isama sa gulo. Sa totoo lang, mismong Senate hearing pa raw ang nagsabing walang sapat na ebidensya laban sa kanya, at kasama na roon si Totoy. Pero kahit may paliwanag si Estomo, hindi pa rin tumitigil si Totoy. Araw-araw meron itong panibagong pahayag, parang misyon niya talagang ilabas lahat ng tingin niyang dapat malaman ng publiko. Tapos ngayon, pati si Atong Ang nadadamay, pero sabi ni Estomo, hindi raw sila close at minsan lang daw silang nagkita. Wala raw siyang papel o involvement sa pagbibigay ng seguridad o kahit anong koneksyon kay Atong Ang. Kaya kung susumahin, ang sinasabi ni Estomo ay wala siyang kinalaman, wala siyang alam at wala siyang pakialam sa issue. Sabi pa ni Gen Estomo, kung siya ang tatanungin kung sino ang paniniwalaan niya, kay Atong Ang siya mas naniniwala. Dahil para sa kanya, si alias Totoy ay kilalang may mga bahid ng hindi magandang record at puro daw kwento lang ang alam gawin. Grabe nga raw ang ginawa nito sa kanya. Sinira ang pangalan niya kahit wala namang basehan. Sa sobrang sama ng loob ni Estomo, ikinumpara pa niya ang kaniyang pakiramdam. Sabi niya, mas masakit pa raw ito kaysa sa mawalan ng magulang o mabigo sa pag-ibig. Ibang level na raw to kasi pangalan niya na ang pinipilit sirain. Binalikan din ni Estomo yung naging connection ni Totoy at Atong Ang noong eleksyon. Ayon sa kanya, nakita raw niya sa TV na tinulungan pa ni Atong Ang si Totoy habang tumatakbo itong mayor at nabigyan pa ng 12 milyon. Kaya tanong niya, anong klaseng tao ito si Totoy na pagkatapos tumanggap ng tulong, ngayon ay biglang bumabaliktad? Pero ang mas nakakagulat, lahat ng ito ay tinawanan lang ni Donondon Patidongan o si alias Totoy. Hinamon pa niya si Estomo na magsabay sila sa lie detector test
para malaman ng tao kung sino ang nagsisinungaling. Kung talagang hindi raw kasapi ng Alpha si Estomo, bakit kabisado raw nito ang mga proseso kung paano maging miyembro? At kung hindi raw sila magkakilala ni Atong Ang, paano raw siya pinayagan magpa-derby sa farm ni Lito Guerra na isa sa mga financier ng pitmaster? Ayon pa kay Totoy, noong panahon pa lang ng wedding at hindi pa general si Estomo, naririnig na raw niya ang pangalan nito. Ang sabi pa niya, kilala raw niya si Lito Guerra dahil ito raw ang parang bagman noon na laging inuutusan ni Mr. Atong Ang kapag may mga pinapahuli o ipapasara na iligal. Doon pa lang daw ay nadikit na sa sistema si Estomo at imposible raw na hindi niya kilala ang mga tao sa likod ng mga operasyon. May binanggit din si Totoy na noong January 28, 2023, nagpa-derby pa raw si Estomo mismo sa farm ni Lito Guerra at may entry pa siya doon. Ang tanong niya ngayon, kung wala raw alam si Estomo sa sabong at hindi raw kilala si Atong Ang, paano siya napayagan sa isang lugar na hawak ng financier ng pitmaster? Idinagdag pa ni Totoy na inamin naman mismo ni Estomo na may betting station siya. So kung totoo ngang hindi sila magkakilala ni Atong Ang, bakit siya pinayagan na magpatayo ng betting station? Hindi naman daw basta-basta ang proseso para dyan, lalo na kung hindi ka close sa mga may hawak ng sabungan. At ang pinakahuling tanong ni Totoy, kung hindi mo raw kilala si Atong Ang, bakit mo nasasabi na mabait siya? Anong basehan mo kung wala kayong koneksyon? Dito na pumasok ang duda ng marami. Kasi kung totoo nga na wala silang ugnayan, bakit parang ang dami niyang alam sa galaw ng grupo? Ang isa pa sa mga punto ni General Estomo, imposible raw talaga na maging miyembro siya ng Alpha Group kasi isa sa mga requirement, kailangan may sarili kang manukan at may farm ka kung saan ka nag-aalaga ng mga panabong. Ang tanong niya, saan siya kukuha ng manok kung ni isa wala nga siya? Aminado siyang wala siyang farm, wala siyang inaalaga ang manok, at wala rin daw siyang interes pumasok bilang sabonggero. Minsan lang daw siya naging mahilig manood, pero hindi siya aktwal na kasali sa larangan na yun. Bata pa lang daw siya ay exposed na siya sa sabong kasi hilig ito ng tatay niya. Kaya hindi raw nakakagulat kung mahilig siyang manood, pero hanggang dun lang daw talaga. Wala raw siyang koneksyon sa mga grupo o sindikato, at kung sabong lang din ang pag-uusapan, tumigil na raw siya nung naglabas ng kautusan ang PNP na bawal ito sa mga pulis. Tinanong din siya kung may personal ba siyang koneksyon kay Atong Ang. Dito siya nagkwento na nang naging regional director siya ng Region 5, bigla raw nagkaroon ng expansion ng online sabong. Doon niya unang narinig yung term na betting station na parang katulad sa OTB sa kabayo. Naghanap daw siya ng paraan para makilala si Atong Ang, hindi dahil close sila, kundi para magpasalamat. Kasi raw ang foundation ni Atong ay maraming naitulong sa Region 5 kaya gusto raw niyang personal na ipaabot ang pasasalamat niya. Sa pamamagitan ng isang kaibigan, nagkita raw sila ni Atong. Ang purpose lang daw talaga ay magpasalamat at hindi para makipag-ugnayan sa kung anong illegal. Sinabay na rin niya sa meeting na yun ang paghingi ng oportunidad dahil malapit na raw siyang magretiro at gusto raw niyang mabigyan ng hanap buhay ang mga anak niya. Hindi raw niya ikinakailangan na bigyan siya ng 2 betting station sa General Santos City, pero hindi niya ito tinatago dahil legal naman daw ito noong panahon na yun. Nagka-interes lang daw talaga siya sa manukan nang makita niyang okay pala ito bilang negosyo. Kaya kahit wala siyang sariling farm noon, nagsimula siyang mag-breeding ng manok. Ang problema, nahinto rin ang lahat dahil sa utos ng dating Pangulong Duterte na ipatigil ang online sabong. Kaya kung connection lang din ang pag-uusapan, isang beses lang daw talaga niya nakita si Atong at hindi raw siya nakipag-ugnayan o tumawag sa kanya pagkatapos ng meeting na yun. Dagdag pa niya, sa 37 na taon niya na sa serbisyo, ni minsan ay wala siyang nasangkutang kaso ng karahasan o kahit anong issue na kinasangkutan ng ilang pulis. Ang dami raw niyang na-accomplish na hindi na lang niya binabanggit sa media, kaya masakit para sa kanya na basta na lang siya masisiraan sa harap ng publiko. Kaya sabi niya, sana raw huwag basta-basta maniwala ang tao sa mga kwento ni alias Totoy. Kasi sa huli, ang tanong talaga ay mas kapanipaniwala ba ang taong may 37 na taon sa serbisyo o yung paulit-ulit daw gumagawa ng kwento? Sa dami ng isyong lumalabas ngayon,
Nakakalito na kung sino ba talaga ang dapat paniwalaan. Si alias Totoy, diretsong nagsasalita kahit matataas ang taong tinutukoy niya. Samantalang si dating Jen Estomo, matagal na sa serbisyo at may mataas na ranggo, kaya ipinaglalaban niya na hindi basta-basta ang mga paratang sa kanya. Pareho silang may panig, pero parehong may mga tanong din na hindi pa nasasagot. Ang ganitong gulo ay hindi lang tungkol sa kanila. Nakikita rin dito kung gaano kahirap minsan malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo, lalo na kung parehong may lakas ng loob at kumpiyansa ang mga sangkot. Kung ikaw ang nasa sitwasyon na ganito, mas kakampi ka ba sa taong may posisyon o sa taong tila handang ilabas ang lahat? I-share mo sa comments ang sagot mo at huwag kalimutang mag-like at i-subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.